Nagkahalo-halo na ang mga pasaherong dumagsa sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. May mga magsisiuwian para sa bagong taon. May mga uuwi naman dahil sinalanta ng bagyo ang kanilang mga bahay. Sa gitna naman ng mga madalang na dating ng mga bus, may mga taxi na nangongontratang maghatid hanggang sa Bicol. Pero sa malaking halaga. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, napakadesperado ng kalagayan ng mga kababayan nating pasahero na gustong umuwi sa kanilang mga probinsya at itong mga kapal ng taong nakikita nyo sa aking likuran ay haluan na ng mga kababayan natin ngayon lang nakabalik mula doon sa probinsya dahil nga na-stranded, na-delay ang kanilang pagbalik dahil doon sa salanta ng bagyong Nina. At yung marami nating kababayan na ngayon palang uuwi dahil hindi nakauwi ng Pasko dahil sa bagyo. At yung nakikita nyong kapal ng tao yan ay puro mga chance passenger, Rafi, dahil 2 weeks ago pang fully booked yung mga biyahe simula ng bago magpasko. In fact, hanggang January 1 ay fully booked na. At January 3 na raw bukas yung mga ticket. Yung mga kababayan natin ito, kagaya ng binanggit mo yung mga gustong umuwi dahil nabalitaan nila yung pinsalang nangyari dahil sa bagyong Nina, may mga nilipad na bubong na kailangan nilang umuwi. Maliban sa mag-celebrate ng bagong taon ay uuwi sa kanilang mga kaanak para tumulong sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang bahay. Marami sa mga naririto ay kagabi pa. In fact, na narito, madaling araw pang dumating. Pero kaninang pagsikat ng araw lang nagsimulang dumating yung mga bus mula sa mga probinsya dahil marami ay na-stuck doon sa mga kalsada ng Naga, for example. Yung mga hindi nakabalik agad via Roro dahil na-stranded sa mga pantalan dahil sa bagyo. At ngayon lamang nagdaratingan yung mga bus. Ang mga pasahero rito ay walang tiyak na masasakyan pero nagbabaka sakali. Nakapila sila sa mga ticketing office. At kagaya ng mga binanggit mo, Rafi, na dito sa pay parking sa aking harapan naman, ay nagmistulan ng terminal ng mga taxi na nangungontrata. Kaya lang times 3 yung sinisingil nila per ulo na pasahero. Dahil for example, kung halimbawa ang biyahe mo ay Kamsur na 500 pesos, ay may nangungontrata mga taxi rito na mag-aalok ng 1,800 per ulo ito. So kahit nag-iisa ka, hindi aalis yung taxi kung hindi mapupuno yung kanyang taxi ng mga pasahero kahit hindi mo kilala. Basta 1,800 per ulo, papayag silang maghatid. Mga bagay na ipinagbabawal normally, yung pangungontrata sa mga taxi, ganun din yung mga bus na nakikita naming bumabiyahe na standing room na ay pinagbabawal normally pero dahil desperado ang sitwasyon ng mga pasahero, pumapayag silang sumakay kahit puno na at pinapayagan din ng mga bus ang ganun sitwasyon para lamang makasakay na yung mga pasaherong kagabi pa at madaling araw pang naririto, Rafi. Mark, meron bang kinatawan yung LTFRB dyan sa bus terminal at ano kayang reaksyon nila dito sa mga lalo na yung mga nangongontratang taxi para magatid sa Bicol region, Mark? Wala kasi ngayong itong petsa na ito ay hindi ito yung pangkaraniwang news coverage na ating pinupuntahan na kompleto dito kaliwat kanan yung mga Oplan ligtas biyahe, mga ganyan. Hindi mo makikita ngayong araw na ito. Dahil ang otoridad lamang na naririto ngayon sa gitna ng napakapal na tao ay yung private security ng Araneta Bus Terminal at yung pailan-ilang pulis na nandoon sa tourist assistance booth nila. Maliban doon, wala yung LTFRB na nakikita natin dating nag-i-inspect pa ng mga gulong, mga pudpud na gulong, yung roadworthiness ng mga bus bago payagang bumiyahe. You don't see that today. Kung kailan pa naman napakakapal ng tao ngayon dito at kailangan ng kanilang pag-asiste ay wala sila ngayon dito. So very desperate, Rafi, yung sitwasyon ng mga pasahero natin. Siguro, Mark, sa pamamagitan ng yung report, maabisuhan na itong mga government agencies na ito dahil nabanggit mo nga, makapal pa yung tao at delikado pa yung kanilang mga pupuntahan para sa mga biyahe ng ganitong panahon. So Mark, meron mga pumapatos naman doon sinabi nabanggit mong 1,800 kada ulo para maghatid sa Bicol area, Mark? Meron din talaga. Merong sumasakay ng taxi na yun kahit na 1,800 per ulo yung alok nila. Dahil ito yung mga kailangan talagang umuwi, yung mga dire ang reason for going home. Meron kasi talagang may kaanak na may sakit o may hinahabol na selebrasyon o kasal. Sila yung talagang walang choice kundi kakagat
doon sa napakataas na kontrata na yon ng pagsakay sa taxi. Pero yung mga nakikita mo rito na chance passenger na nagbabaka sakali ng available na bus na darating at magtitiket, ay ito yung mga gusto lang umuwi talaga ng bagong taon at nanghihinayang sa times 3 na pamasahing babayaran nila sa taxi. So they would rather stand here and brave this desperate situation, Rafi. So Mark, talagang literally nakatayo lamang sila at naghihintay kung may masasakyan silang bus. So ilang oras silang tatayo dyan sa harap ng mga bus dahil syempre uunahin yung mga may ticket, hindi ba Mark? Oo, kung halimbawa ikaw pasahero ka, meron ka na talagang booking for today, ikaw yung priority ng bus. Ang problema mo nga, meron kang ticket, wala naman yung bus. Dahil yung mga bus ay na-stranded na along the way. Yung mga kalsada ng Naga, for example, ay marami mga punong nagbagsakan, mga posteng nagbagsakan. Hindi makabalik dito yung bus mo. At marami ring bus na na-stranded na sa mga pantalan. Yung mga nasa Matnog Port, pabalik pa lamang dito, you have your ticket. Pero kung halimbawa dumating yung bus mo, ikaw ang priority. Bago sila magbigay ng ticket dun sa mga chance passenger na naandito. Kaya kanina may mga nakikita kaming eksena, Rafi, na merong extra bus na dumating na hindi ito yung mga nanggaling sa Bicol, ay on the spot ay may sisigaw na barker dito at magpapapila. Nung mga nagpalista doon sa loob, ito yung mga chance passenger na pwede nilang i-accommodate sa biyahe na yan. Pero yung mga bus na mga gagaling sa probinsya talaga na nakaschedule na linya niya, na biyahe niya, ang priority talaga yung mga nakapagpabook na ahead of time. Well, Mark, medyo desperado ngayon yung sitwasyon dyan at sana nakikinig naman yung ating mga government agencies para matulungan ito ating mga kababayan na nandyan sa Cubao. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.